To continue our series on The Bible Explains, Part 188. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 7. One principle at a time, with life application, of course, at the end of our discussion. We'll explain the principle, then we'll apply it in our everyday life. But first, let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today to honor you, worship you, and receive your word. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Indeed, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. So much joy and rejoicing in your presence. For even the psalmist says, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. We commit to you this time, even this learning time. And it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. We are halfway in our mini-series. We already talked about the first 6 timeless principles of grace. Today, we are going to add one more principle. But of course, before we proceed, we need to look at the first 6 principles we already discussed. Then move right away to principle number 7. You can see this on your screen. Timeless principles of grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Number 2, live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Number 5, be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Today, we're going to add one more timeless principle of grace. Today, we're going to talk about principle number 7, keep the fellowship of grace. Again, keep the fellowship of grace. Fellowship is a gift of grace that strengthens, encourages, and builds us up in Christ. Dahil tayo ay na kay Kristo, napakahalaga po ng pakikisama, o sa Ingles, fellowship. We are not meant to walk this journey of grace alone, but together as members of one body in Christ, the community of grace. Hindi po ito solo flight. Sama-sama tayo. Walang iwanan. Kailangan po ang fellowship sa paglalakbay po natin sa buhay na ito. The gathering of believers is more than just an event. It is a divine opportunity to experience God's presence, grow in grace, and be refreshed by the encouragement of fellow kabiyaya. Tandaan, hindi ka po nag-iisa
at hindi mo kailangan mag-isa. Tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo, lokal at universal. At dahil tayo po hindi solo, kailangan nating panatilihin ang kahalagahan ng fellowship. The word fellowship comes from the Greek word koinonia. Again, koinonia. Ang salita pong koinonia ay 19 na beses ginamit sa buong New Testament Greek. Ibig sabihin, mahalaga po ito. Ang root word ng koinonia ay koinos. Koinos literally means common. Kaya para magkaroon ng fellowship, you have to have something in common. Pag wala kayong something in common, walang fellowship. Kaya ang fellowship, koinonia, koinos, something in common. At sa community ng grace, the one thing that we have in common is the grace of God. Our fellowship is in the grace of God, and the principle is keep the fellowship of grace. Panatilihin, huwag pabayaan, pahalagahan, dahil hindi ka soloista. Ikaw ay bahagi ng korista. Ibig sabihin, para tayong choir, hindi ka soloista. Bahagi ka po ng kabuuan. Ikaw ay isang bahagi ng malaking larawan. Hindi ikaw ang malaking larawan, ikaw ay bahagi nito. At kapag ikaw ay nawala, mapapansin po ito pag tinignan ang buong larawan. Keep the fellowship of grace. Stay connected. Encourage others and experience the joy of growing together in the grace of God. Your presence matters. Your encouragement makes a difference. And your participation in the community reflects His grace in action. Hindi mo lang siguro masyadong napapansin, pero sa totoo lang, ang iyong pagdalo at nakikita kang dumadalo, nagiging pagpapala ka sa mga tao. Maaaring hindi ito verbal na nasasabi sa iyo, pero napupuna ka. And we are creatures of habit. Kaya madalas, meron kang paboritong upuan. Meron kang paboritong lugar. Ikaw ay maaaring lefties or righties. Kung minsan, madalas kang nauupo sa kaliwa, kung minsan naman, nauupo ka sa kanan. Kaya kapag ka ikinalat na ni Bishop ang kanyang paningin, pansinado agad na wala ka. Kasi nakikita ka, lalo na ikaw ay madaling makita. Yung iba naman po, pilit na nagtatago. Doon lumalagay sa likod, at kung minsan, sa likod pa ng taong nasa kanyang unahan. Kaya kapag ka tinitignan siya ni Bishop, tumatago para hindi siya mapuna o kaya naman ay mapansin. Pero mahalaga ang bawat isa. Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Ikaw ay bahagi ng katawan. Meron kang 5 daliri. Hindi mo sasabihin hindi mahalaga ang bawat isa. Sapagkat isa man dito ang mawala, iindahin mo. Totoo, ng atin pong hinlalaki ay maaring pinakamalakas. Ito po ang pinakamalakas. Dahil ito po ang pinandidiin ng tamtax. Nakakita na ba kayo nagdiin ng tamtax? Ginamit ito? O ito? Pero mahalaga ito. Maliit at payat. Pero ito'y nakakapagpaluwag ng paghinga.
Ibig sabihin, sasabihin natin, Bishop, hindi naman ako tumatayo sa likod ng pulpito. Hindi ako bahagi ng inyong programa. Ako'y attender lang. Uma-attend lang ako. Na huwag mong sasabing attender ka lang. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Palakpakan si Lord. You are part of the body of Christ. Locally as well as universally. Having said that, I want to share with you 5 life applications for keeping the fellowship of grace. Number 1, attend church gatherings regularly. Ugaliin po ang dumalo sa mga pagtitipon. Of course, ang iba ay merong dahilan. Hindi natin nais maging mapaghusga. Pero alam niyo po ang matandang kasabihan. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag kaayaw, may dahilan. Maaaring hindi po ito eksaktong totoo para sa lahat ng tao dahil kailangan nating maging maunawain. Pero napansin niyo po sa mga tao ang katotohanan, kapag gusto nila, kahit pagod, nagagawa ng paraan. Pag gusto nila, kahit busy, napeplex ang schedule. Pag gusto nila, gagawan talaga ng paraan. Of course, you can only do so much. You cannot do everything. Merong talagang pagkakataon, kahit gustuhin mo, hindi talaga pwede in a given time. And we understand. And we do not need to be judgmental. Attending church gatherings regularly is more than just a commitment. It is a grace-filled opportunity to experience God's presence and be strengthened in our faith. Look at the scripture, Hebrews chapter 10, verse 25. Let us not give up meeting together as some are in the, what's the next word? Habit. That is why I use the word regularly. Because when it becomes a habit, you do it regularly. Right? Habit mong mag-brush your teeth. Do you do it regularly? Of course you do. Habit mong mag-take a bath. And that's why you do it regularly. Habit mo ang mag-breakfast. To some, may not be to all, kaya regular kang nagbe-breakfast. Habit mo ang hindi na kumain after 6. Kaya kapag after 6, hindi ka na kumakain regularly. You are a creature of habit. Kaya kapag nasanayan mo na ang magsimba, hahanap-hanapin mo talaga ito. Kasi bahagi na ng system ng iyong katawan. Kasi yan po ay naging habit. Kaya sabi po sa Bible, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Kumbaga, lalo na kapag napapansin mong malapit na ang araw ng kanyang muling pagbabalik. Now, let's look at the same scripture sa the Living Bible. Now, look at this version. Let us not neglect our church meetings, as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again
is drawing near. Mas malapit ngayon kaysa nung unang panahon. Nung unang panahon, malapit na. Mas malapit po ngayon. We are talking about the soon return of the Lord Jesus. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. At sabi po ng may sulat ng Hebreo, lalo na kapag napapansin mo, malapit na ang kanyang pagbabalik, lalong wag mong pabayaan ang pagtitipon. When we gather, we not only receive strength from the Lord, but also offer support and encouragement to fellow believers. It's a mutual relationship in a fellowship. Hindi lang tayo receiver, also sharer. We share our lives. We share our talents. We share our resources. We share everything in a common relationship. Remember the word koinos. We have something in common. The early church understood this well. Now look at the scripture. Acts chapter 2 verse 42. Devoted themselves to the apostles' teaching and to, what's the next word? Fellowship. To the breaking of bread and to prayer. Nang ipinanganak ang simbahan, the church was born, Acts chapter 2. Then after the church was born, they, the believers, were so devoted in the word, the teachings of the apostles, and not only the teachings of the apostles, but also to the fellowship. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Bahagi po ito ng prinsipyo ng biyaya. Tandaan po natin, ang sama-samang baga ay nananatiling mainit sa isa't isa. Pero ang inihiwalay mong baga ay manlalamig. Kaya kung pananatilihin natin ang ating fellowship, mananatili tayong mainit, maalab, maapoy, hanggang sa abutan tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Praise God. The commitment of the early church to regular gathering built a strong community rooted in grace, where they thrived in their faith. Now listen, we are not meant to walk this journey of grace alone. Hindi ho yan ang design ng Diyos na maging solo traveler ka. You don't travel alone. Napansin nyo ito eh. Kahit anong sarap ng pagkain, pag nag-iisa kang kumakain, hindi mo ma-enjoy. Kahit anong ganda ng pasyalan, pag nag-iisa ka, hindi mo ma-enjoy. Kasi merong dalang enjoyment ang grupo, ang sama-sama. Kaya walang iwanan. Can you say amen? Let's do this together. Let's join our hands together. Let's keep the fellowship of grace. Why? We are not meant to walk this journey of grace alone. Fellowship is a gift that strengthens us and brings us closer as fellow sojourners. Hindi ka naglalakbay mag-isa. Mapalad ang may kasama. The Bible affirms the fact that two are better than one. Mas maigi ang dalawa. Hindi mo kayang painitin ang iyong katawan mag-isa. Pag natumba ka, may magtatayo sa iyo. Pag may nakalimutan ka, may nagpapaalala sa iyo. May umaalalay sa iyo. May tumutulong sa iyo. May gumagabay sa iyo.
Kaya huwag maglakbay mag-isa. In fact, mapanganib ang maglakbay mag-isa. Sa paglalakbay natin sa buhay na ito, let us do this together. Maging bahagi ka ng fellowship, maging bahagi ka ng community. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, the Apostle Paul writes, "Therefore, what do? Encourage one another." What else? Build each other up, just as in fact you are doing. Ginagawa na nila. Kaya in-affirm ni Apostle Paul, yan na yung ginagawa nyo. Keep it up. Keep the fellowship of grace. Don't give up. Don't stop. Huwag mong tigilan. Tuloy-tuloy lang. Sapagkat yan ay mahalaga sa buhay na ito. Number 1, attend church gatherings regularly. Number 2, life application. Participate and support your church. Ikaw ay makibahagi at sumuporta sa iyong iglesia, kung saan ka inilagay ng Panginoon. Marami pong simbahan. Ang bawat Kristiyano ay malayang makapili saan mang simbahan siya magiging bahagi. Maaari kang dumalaw sa maraming simbahan, pero hindi ka maaring magkaroon ng maraming sariling simbahan. Iba yung home church. Pag tinanong ka, sino ang pastor mo? Meron kang pangalang babanggitin. Saan ang church ninyo? Meron kang pangalan na mababanggit. Hindi yung dyan, doon. Sinong pastor nyo? Kung sino-sino. Hindi po. Dahil kailangan ng pamilya ninyo ng pastor. Pag dumating ho ang krisis sa buhay ninyo, kailangan nyo ng spiritual guidance. Hindi ho kayo tatawag kung kani-kanino. Meron po kayong maaaring tawagan. Meron kayong maaaring tanungan. May mga brothers and sisters kayo at kasama sa tinatawag pong home church. Participating in and supporting your church is not just about showing up. It's about using your time, talent, and treasure to build up your church and the body of Christ as a whole, locally and universally. Meron kang kinabibilangan na local church. Hindi po ito nag-aalis at nagbabawal sa atin na makipag-fellowship sa ibang mga kapatiran na bahagi ng ibang simbahan, pero bahagi naman ng buong katawan ni Kristo, sapagkat at the end, what matters the most is the body of Christ. But while it is true that we are part of the body of Christ, we need to have identification. Kumbaga, bagaman totoo na meron po tayong one armed forces, pero meron pong army, meron pong air force, at meron pong navy. Do you understand? Sila po ay merong iba't ibang mga sanghay, pero bahagi po sila ng one armed forces. Ganon din po sa katawan ni Kristo. Tayo bahagi ng malaking katawan ni Kristo. At mayroon pong mga simbahang lokal at binigyan po ang bawat simbahang lokal ng mga misyon na kanilang gagawin. Kaya ho, pag nalaman mo na bahagi ka nung simbahan, alamin mo anong misyon ng inyong simbahan. Be part of that mission in whatever way you can. Using your time, talent, and treasure, you may be part of it, and you can even say honestly, kasali ako dyan. Kapag nagampanan na ng simbahan ng misyon, masasabi mo, naging bahagi ako niyan.
at hindi lingid sa inyong kalaman ng The Lord's Community at ang EMI Ministry sa kabuuan. Ang atin pong vision ay Full Grace Philippines and Full Grace International. Hanggang may mga pagkakataon tayo at bukas na mga pagkakataon ay ginagamit natin ang mga ito upang masiguro na madala ang mensahe ng biyaya sa bawat bahagi ng ating bansa at maging sa ibang bansa. Bakit? Sapagkat yun po yung ibinigay sa ating assignment. Mag-provide tayo ng free education sa mga pastors and leaders and workers in the body of Christ. That is why we are doing it. Mahigit 500 simbahan na lokal ang connected sa EMI. At mahigit 1,000 mga pastor, leaders and workers ang connected sa EMI, and we are providing free education for them. Paano natin ma-provide po yun? Kung wala pong the Lord's Community na fully committed to do the mission that God has called us. That is why I can say this honestly from your bishop's heart. Kung dito po kayo dinala ng Panginoon, we are so very happy for you to be part of this family. And I may say, and I want to say this from my heart, let's do this together. Sama-sama natin itong gawin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Abutin natin ang buong Pilipinas at ang maraming bansa. Shout amen. We each have gifts to share. And when we use them, we build up the church and demonstrate God's grace in action. Yung grace, hindi lang po pinipreach sa likod ng pulpito. Dinadala po ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Marami pong malalaking simbahan, pero sila-sila rin po yun. They just enjoy their fellowship. Tanungin po natin, do they do the mission? Kasi pwede na lang nating gawin yon. Let's just do this together inside. But how about outside? People are dying by the hundreds, by the thousands, and even by the millions without having a chance to hear the message of full grace. Let's do this together. Can you say amen? Acts chapter 2 verse 44 to 45. Now look at this example. All the believers were together and had everything in common. Remember koinonia, koinos, the word koinos meaning common. Everything in common. What did they do? Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Now the context of the early church is different from where we are right now, but the principle remains. Walang iwanan. Walang iwanan. Magtutulungan. Magsama-sama. Yung pong nangihina, palakasin natin. Yung nadapa, ibangon natin. Pasiglahin natin. Damayan natin yung mayroong pagdaramdam. Makigalak tayo sa mayroong kagalakan. Sapagkat yan po ang fellowship. Acts chapter 4 verse 32 to 36. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. The context of this is the early church. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, referring to the message of the finished work of Christ. What's the next line? And much grace was upon them all.
Not just grace, much grace. Megas charis. Sumasagana ang biyaya ng Diyos. Yan po ang resulta. Kapag meron pong fellowship, walang naiiwanan. Lahat lumalago, lahat umuunlad, lahat sama-sama nai-enjoy ang pagpapala at pabor ng Diyos sa buhay. Amen. Amen. Kapag ang mga membro ay umuunlad at ang pastor ay naiiwanan, mayroong problema. Kapag ang pastor lang ang umuunlad at ang mga membro ay naiiwanan, mayroong problema. Kapag lahat ay hindi umuunlad, malaki ang problema. Pero kapag lahat ay umuunlad, sumasagana ang biyaya ng Diyos. Much grace. Shout amen. Look at verse 34. There were no needy persons among them. From time to time, those who owned lands and houses sold them, bought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Now, you need to understand the context. Yan po yung early church. Malaki na po ang pagkakaiba ng context nila at ng context natin. Maaring iba na po ang pamamaraan ngayon. Dahil nung unang panahon, pag ikaw ay follower of Jesus, pine-persecute, inaalisan ng trabaho, inaalisan ng kabuhayan, kaya yung simbahan, sinusuportahan po yung mga believers na nausig. Sila pong inalisan ng trabaho, sila pong inalisan ng kabuhayan. Pero sa panahon ngayon, nag-iba na po ang konteksto, wala na pong ganyang mga sitwasyon sapagkat merong persecution, pero wala na pong pagkuha ng ari-arian, wala na pong pagkuha ng kabuhayan o pag-alis sa trabaho. Ang persecution ngayon ay nasa Facebook. Bashing. Ayan, nababas ka na lang. Nape-persecute ka. Kuminsan mga kamag-anakan incorporated, nagsasalita na lang ng hindi maganda sa iyo. Pero hindi nila pwedeng kunin ang kabuhayan mo. Protektado ka na ngayon ng mga legal na mga procedures. Hindi nila basta pwede kang tanggalin sa trabaho. Diba? Meron ng proteksyon at karapatan ng mga manggagawa. Hindi ko mo born again ka, tatanggalin ka sa trabaho. Magkakaproblema yung employer. Sapagkat ang bawat empleyado ay mayroong karapatan sa kanyang paniniwalang pangrelihiyon. Basta nagagampanan niya yung trabaho niya, regardless of his religious belief, may right siyang magtrabaho. Kaya yan po'y protektado na hindi tulad noong unang panahon. Pag nabalitaan, born again ka, nabalitaan, follower of Jesus ka, tatanggalin ka sa trabaho, aalisan ka ng kabuhayan, uusigin ka, etc., etc. At ang trabaho ng church noong unang panahon, kupkupin ito. At para makupkup po ito, ang mga mayayaman doon sa panahong yon, nagbebenta ng lupa, nagbebenta ng bahay, dinadala po ang pinagbentahan sa pamamahala ng mga apostoles upang ito'y maitulong sa mga nangangailangan. There was participation and support. They had a different context, but the principle remains. Sa panahon natin, ito ang prinsipyong pinapairal. 1 Peter chapter 4, verse 10. Each one should use whatever gift he has received. For what purpose? To serve others. Anumang kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon, pinayaman ka ng gusto. Pinaunlad ka ng gusto. Hindi ba sumagi sa isip mo, sa dami ng kayamanang nakuha mo, ni hindi mo mauubos, mamamatay ka at mabubuhay at mamamatay kang uli, hindi mo mauubos. Has it ever dawned on you
why God has blessed you so much? So you can be a blessing to others as well. So tanungin mo ang Panginoon, in what way, Lord, I can use this so much blessing na pwede ko pong maging paraan para maging pagpapala naman ako sa iba. Look at the next line. Faithfully administering God's grace in its various forms. Now look at this from the Living Bible, so beautifully worded. God has given each one of you some special abilities. Be sure to use them for what purpose? To help each other. That is what fellowship is all about. Helping each other. Passing on to others God's many kinds of blessings. Kapag visitor ka, wala kang responsibility sa bahay na iyong dinalaw. Pero kung ikaw ay membro ng pamilya, you have the privilege and the responsibility as well. Because you are part of the family. Can you say amen? Ephesians chapter 4 verse 16. Hindi tayo bisita sa katawan ni Kristo. Tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo. Look at the verse. From Him, the whole body, referring to the church, the whole body joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Look at the next line. As each part does its work. May parte ang bawat isa. Hindi ho lahat tumatayo sa likod ng pulpito. Pero hindi ho kinakailangan lahat ay tumayo sa likod ng pulpito. Pero bahagi ka ng gawain ni Kristo. Kapag nanonood kayo ng movie at masyadong maganda yung movie na napanood nyo, ilan lang ang nakita nyo sa movie. Pero pagkatapos ng movie, makikita nyo po yung tinatawag na credits. Nakasulat lahat ng pangalan ng nagtrabaho sa likod ng kamera para makapag-produce ng magandang movie. Do you understand that? Same with the work of God. Maring hindi ka nakita sa litrato. Maring hindi ka nakita sa harapan. Ilan lang ang nakikita sa litrato, ilan lang ang nakikita sa harapan. Pero it is important to highlight the fact, hindi ito ginagawa ng iilan. Pinagtutulungan po nating gawin ito sapagkat isa tayo sa gawain ng paglilingkod. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Let's do this together. Number 2, participate and support your church. Number 3, think of your church as your family. Na hindi po lahat ganyan ang mentality sa church. That's why they can easily brush it off. Kasi iba ang kanilang pananaw sa church, parang group lang, parang Lions Club, parang Tigers Club, parang Hello Kitties Club, parang ganun lang. You may want to join, then, bago naisip ko, parang ayoko na. Hindi po. I'll show you the scripture. Everything is in the Word of God. But before I do that, listen to this first. You are blessed with a physical family. But in Christ, you are also blessed to have a spiritual family, the church. Ang tawag po sa church, spiritual family. You also have spiritual family. Together, we grow in grace, encourage one another, and walk in God's love as one big family in Christ. Are you in Christ? So we are one big family. Can you say amen?
I'll show you the verse. Ephesians chapter 2, verse 19. Ganda ng verse na ito. You are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people, members of God's household. Household meaning family. You are members of God's family. Now look at this from today's English version. Same verse. So then, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with God's people, members of the family of God. So you are not a visitor. You are not a tourist in the body of Christ. You are a member in the family of God. Can you say amen? As a household of faith, we are brothers and sisters in Christ. And our relationships within the church are to reflect that of a family. Ano ba ang meron sa pamilya? Ipakita ko sa inyo sa Bible. This is what the church is all about. It is not an organization. It is not just a group. It is a family. 1 Timothy chapter 5, verse 1 and 2, the Apostle Paul writes, do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. So sa church, iginagalang ang matatanda. Kung sila nagkamali, ituwid, pero huwag hiyain. Lalo na sa panahon ngayon na minsan ang mga pastor ay mas bata pa sa miyembro. May mga miyembro pong mga matatanda na. At kung minsan kung umasta yung mga batang pastor ay parang sila ay kay galing-galing at nawawala ng galang sa mga matatanda. Sabi ni Pablo, hoy, pastor. Sino ba sinulatan niya? Si Pastor Timoteo. Sino ba si Pastor Timoteo? Batang pastor. So sinabihan niya, hoy Pastor Timoteo, igalang mo ang matatanda. Kung paanong sa bahay, iginagalang ang matatanda, sa simbahan, igalang nyo rin ang matatanda. Kung mali, ituwid, pero huwag hiyain. Now look at the next line. Treat younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters with absolute purity. Pagka ganyan, ginagalang ang mga bata. Hindi inaabuso, hindi pinagsasamantalahan, hindi nagte-take advantage. Hindi mo pag-iisipan ng masama ang nakakabata mong kapatid. Igagalang mo yan. Ganon din sa loob ng simbahan. Payapa ang iyong isip sapagkat sa loob ng simbahan, walang abuses, walang sexual abuses, walang any kind of abuses, sapagkat merong respeto sa kababaihan. May paggalang sa mga nakakatanda. Tanungin ko po kayo, totoo po ba yan sa physical family? Come on, answer me. Dapat po ba yan sa isang physical family? Yes. Kaya kita ninyo, pagka nagkakatipon-tipon, yung mga bata sinasabi, oh, magmano kayo sa tito nyo, magmano kayo sa lolo ninyo. Kasi mula pa sa mga murang gulang, ini-inculcate na natin, igalang nyo mga matatanda. Kaya, nung unang panahon, kapag nagsasalita ang matanda, hindi pwedeng sumabat ang bata. Ngayon, ang mga matatanda na ang sumasabat. So, parang hirap ng matandang sumingit dahil mga bata na ngayon ang mga uusap. Mga kapatid, kahit maging matalino kayo kaysa sa inyong magulang, makinig maigi, kahit makatapos kayo ng pag-aaral, kahit makadalawang degree kayo at ang tatay nyo hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi ho magpapalit ng posisyon.
Si tatay ay si tatay pa rin, si nanay ay si nanay pa rin. Sa loob ng pamilya, minamahal ang magulang, ginagalang ang matanda, minamahal ang anak, ginagalang ang mga anak, sapagkat may pagmamahalan sa loob ng pamilya. Are you getting this? If this is true in the physical family, it is equally true in the spiritual family. Kaya walang abuses. Kaya masakit na masakit sa puso natin kapag nakakabalita tayo sa loob ng simbahan, nakakaroon ng abuses. Because this is the only safest place you can think of. Dapat payapa ang isip ko sa loob ng simbahan. Sa loob ng mga kapatiran, I can trust these young people. I can trust my pastor. I can trust the leaders of the church. That they would treat my children, that they would treat my wife, they will treat my husband with so much respect. Why? Because that is what family is. Let me ask you this question. This is very important. You don't gossip about your physical family, do you? I'm sure you don't. So why gossip about your spiritual family? You don't gossip. Chinichismis nyo ba ang asawa nyo? Chinichismis nyo ba ang mga anak nyo? Of course you don't. Then why do that in your spiritual family? Kahit spiritual family tayo, hindi ho tayo perfect. In case magkaroon tayo ng mga situations, we fix it within the family. Pag may problem kayo sa family, you fix it inside. May kasabihan, don't wash your linen in public. Huwag nyo i-post sa Facebook. Huwag nyo ikwento sa ibang mga tao. If you just need to tell that, tell it to your pastor because your pastor understands and your pastor prays for you. That's it. Huwag nyo kung kani-kanino kinukwento. Sapagkat alam nyo naman kapag naikwento nyo na yan, wala na yang preno. Kasi kung saan-saan na makakarating, magugulat ka na sa Facebook na yung story mo. Because that is what family is. That's why you learn to love this family. Your family is not perfect, but you love it. Alam ko, mahal niyo ang pamilya niyo. But if you can see the church as a family, you begin to love it. Galatians 5:15, Paul said, if you keep on biting and devouring each other, watch out that you will be destroyed by who? Satan cannot destroy us. But we can destroy each other by biting and devouring each other. Alam niyo, wala makakasira sa pamilya eh. Pero alam niyo kung sino sumisira sa pamilya? Sila rin eh. Sila, magkakapatid, silang nag-aaway. Pero kung magkakapatid, magmamahalan, intact ang family. Kaya mahalaga po, maintindihan natin that the church is a family. Now, you don't do that. Instead, what do you do? Hindi yan ang ginagawa natin, ha? Na nagkakagatan at nagsisiraan. What else? Ano naman ang dapat mong gawin? Kung hindi yan ang ginagawa mo, based on context, go to the next chapter, Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to how many people? All people. Special mention, especially to those who belong to the family of spiritual family or physical family? Spiritual family. Kasi meron kang spiritual family. Now you know, hindi lang po physical family. You have a spiritual family, especially. You have to do good, especially to your spiritual family. Why? I'll tell you why. Our physical family is a blessing for this life. Thank God for them. But our spiritual family in Christ is eternal. Pag natapos na po ang buhay na ito, now this is sad to say, pero ito'y totoo, hindi na ho kayo mag-asawa sa langit. Sabi ng iba, thank God. But some of you will just, oh, sad. Pero some of you will be rejoicing forever. Praise God. Buti na lang. Pero yung iba po sa inyo, nalulungkot. You just wish ninyo ng inyong relasyon bilang mag-asawa ay forever. Tulad ng ipinangako ni Rogelio de la Rosa.
Sa ilalim ng puno na inukit ang puso, na itutuloy daw nila ang kanilang pagmamahalan sa langit. Hindi na ho, wala na hong marital relationship sa langit. Hindi na ho kayo magkapatid. Hindi na ho kayo mag-ina, mag-ama. Dito lang ho yan sa lupa. Pag nagpantay ang paa, pumikit ang mata, tapos na. Kahit gaano kaganda ang naging relasyon nyo sa pamilya. Imagine, hindi ho forever. But your spiritual family will be forever. Kaya dapat mong pahalagahan yung forever. Kasi, malay mo, yung tao na yan, kapitbahay mo pagdating sa langit. Iwas ka ng iwas sa kanya. Pagdating sa langit, sinadya ng Diyos, kapitbahay mo pa pala. So you must learn to say, hindi ko masyadong kasundo itong kapatid ko na ito. Pero huwag mong kamuhian, mahalin mo pa rin dahil kayo ay magkapatid sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Praise God. While earthly relationships fade, our bonds as children of God last forever. In Christ, we are united beyond time, sealed by His grace, and destined for eternity together. Now, there is a reason why Jesus said this. Matthew 10:37. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. There is a reason why Jesus said that. Because earthly relationship is only temporary. Your relationship with Jesus is eternal. It's unthinkable. I-sacrifice mo yung relationship mo kay Jesus for the sake of family. Sabi ni Jesus, you're not worthy of me. And that's not even wise. Pinagpalit mo yung walang hanggan sa may hanggan. It's unwise. That's why you have to think twice and be wise. Your relationship with Christ and your relationship with your spiritual family is eternal. And it is even more valuable. Kaya kita ninyo, nagiging mas binding kung asawa mo na, kapatid mo pa sa Lord. Naintindihan nyo? Tatay mo na, kapatid mo pa sa Lord. Anak mo na, kapatid mo pa sa Lord. Nagiging mas binding na. Dahil meron kayong bond sa blood, meron kayong bond sa spirit. Sabi nila, the blood is thicker than water. True. But the spirit is more powerful than blood. Sa langit, walang blood. Kaya wala na kayong blood relationship. Pero dahil magkapatid kayo kay Lord, meron pang mananatili yung bond in the Spirit. Kaya sister mo yan kay Lord. Brother mo yan kay Lord. Kaya mawala man ang pagiging mag-asawa ninyo, magkarelasyon pa rin kayo dahil magkapatid kayo sa Panginoon magpakailan, kailan paman. Shout Amen. Praise God. Number 3, think of your family as, or rather think of your church as your family. Number 4, I'm starting to close. Be cautious around those who don't share your faith. Be cautious around those who don't share your faith. Maging maingat na sa mga tao sa paligid nyo na hindi ka parehas ng iyong pananampalataya. Be cautious with those who do not share your faith, especially, special mention, those who promote teaching contrary to the gospel of grace. Alam nyo, mayroong mga hindi natin kapananampalataya pero hindi naman aktibong kumokontra. Hindi lang natin kapanalig pero hindi naman po active na kontra. Pero meron din naman po, hindi mo nakapanalig, talagang nilalabanan yung mensahe ng biyaya. Scripture is very, very clear. Repeatedly, binibigyan tayo ng warning on this. 2 John verse 10 to 11. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not
take him into your house or welcome him. Anyone who welcomes him shares in his wicked work. Ang tindi ni John. Ang tindi ng verse na to. Ang tinatawag niyang wicked work ay yun pong wrong teaching. Pag pumunta sa bahay ninyo at hindi kaparehas ang turo na iyong natanggap, huwag mong papasukin sa iyong bahay. Ibig sabihin po ay huwag mong panoorin, huwag mong basahin, huwag mong bigyan ng pansin. Bakit? Sapagkat you are protecting your faith, your belief, because what you believe will be a very important factor in your community. Kasi kung ano yung mga nasasagap mo, ay maaring nadadala mo doon sa iyong community, and that will infect the fellowship as a whole. Kaya mabigat ang sinasabi ni John. Ganun din ang sinabi ni Apostle Paul. I'll show you. Galatians 1:6-9. They share the same thought. Magkaibang apostol, Apostle John and Apostle Paul. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into what? Confusion, and trying to pervert the gospel of Christ. You can only be confused when you listen. That's why you don't listen to the wrong gospel. You only are confused if you give it an attention. That's why sabi ni John, don't take it inside your house. Don't take their literature. Don't read their literature. Don't watch their broadcast. At kung kumakatok sila sa bahay ninyo at gusto nilang mag-Bible study, gusto nilang mag-share, sabi nyo, pasensya na ho. Meron po kaming kakaibang paniniwala kaysa po ng sa inyo, hindi po kami tumatanggap ng iba pong aral. Sabi, sarado na kayo, of course. Kasi kung bukas pa kami, papasok pa ang maling turo. Natanggap na namin ang tamang turo. At ang tamang turo ay si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Walang labis at walang kulang. Amen? Na hindi na tayo nakikinig sa iba dahil hindi na tayo naghahanap. Nagsasaliksik. Nakikinig pa ako, nagsasaliksik pa ako. Dahil hindi mo pa natagpuan ang totoo. Pag natagpuan mo na ang totoong gospel, the gospel of Christ and His finished work, the search is over. Tapos na ang paghahanap. Hindi na ako naghahanap. Hindi na ako nagsasaliksik. Umabot na ako sa dulo. Nasubukan ko ng lahat. Dito lang ako nakatagpo ng kapahingahan sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The search is over. Shout amen. Now look at verse 8. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. Sabi ni Paul, kung anghel man, anghel, taong nag-aangking anghel o anghel na nag-aangking tao, o kahit nga kami, sabi niya kami bumalik kami sa inyo, baguhin namin yung aral. Sabi namin, teka, bago na aral, babaguhin namin ang aral. Hindi pala sapat yung finished work, etc., etc. Sabi ni Paul, sumpain kami. Eternally condemned. Verse 9, as we already said, so now I say again for the second time, if anybody preaching to you a gospel other than the one you accepted, let him be eternally condemned. The word used there in the Greek is anathema, go to hell. You don't give the wrong gospel a chance. You just close the door. Kapag sinabi nila may ibang gospel, close the door, sapagkat that is how you keep the fellowship with grace. Now, I wish I had even more time to fully develop that. Pero in-address po natin yan sa ating mga writings. You can see this on your screen. Meron po ko'y sinulat na e-book, ang title, The Clear Contrast Between Full Grace and Mixture, Part 1 and Part 2. In-address ko po rito yung problem ng mixture. And that is a real problem in the community.
Meron din po ako'y sinulat, ang title po ay The Deceit of False Grace. In-address ko naman po dito yung problem ng inclusionism and universalism, which is also a problem within the grace community. Napagkakamalan din sila na kasama natin, pero hindi po natin kasama ang inclusionism and universalism. Pero meron silang shade ng grace. That's why you have to be very careful. It is important to be extra careful unmasking the deceit of inclusionism and universalism. Ang pinaka-latest po na nirelease po nating material ay The Danger of Wrongly Dividing the Word. This is exposing the danger of RD religion. RD religion, yun po yung rightly dividing religion. May mga tao po nakagawa ng religion out of RD, rightly dividing. Walang problem sa rightly dividing, but if you make religion out of it, na kayo na lang ang tama, ang lahat ay mali, and because of that religion, that is cultic in its very nature. Now, I wish I have even more time to fully develop that, but I suggest get these materials, read them thoroughly, sapagkat yan po ay mahalaga. Aware tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, because it is important to keep the fellowship with grace. While we are called to love all people and share the message of grace, we must be discerning about the voices we listen to and the teachings we accept. Careful. Protect the purity of the gospel of grace in our lives by being cautious with those who may lead us away from the truth. What do? Surround yourself with those who share your faith in Christ and the sufficiency of His finished work, and who encourage you to grow in God's grace. Paligiran mo ang iyong mga tao, makisama ka doon sa mga kaparehas ng iyong pananampalataya. Doon sa kapag pinag-usapan natin si Kristo at sa kanyang tinapos na gawa, we all share with so much joy. Kasi yun po ang pinakamahalaga. Wala nang mas mahalaga. Any relationships are temporal. Friendships are temporal. Physical family relationships are temporal. Only your relationship with Jesus and with your brothers and sisters of the same faith is eternal. Be cautious around those who don't share your faith. Finally, I'll close with this. Number 5, stay united in the message of the cross. Stay united in the message of the cross. The message of the cross is the heart of the Bible and the foundation of our faith. No matter our differences, we are united in Christ's finished work. Our true unifying factor. Can you say amen? Marami tayong di pagkakaparehas. Pero dito, dapat pare-parehas tayo. Si Jesus, wala nang iba. Si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa ay sapat na. Can you say amen? 1 Corinthians 1:18, the Apostle Paul writes, for the message of the cross is what? Foolishness to those who are perishing, referring to the unbelievers. But to us, believers who are being saved, what is the message of the cross? Please tell me. It is the power of God. Let us stand firm in this truth, because the message of the cross is the power of God. We can agree to disagree without being disagreeable on matters that do not affect eternal salvation. The message of the cross matters because it determines your eternal salvation. That is why it is the one and only thing that matters. Kaya nating maggalangan, kaya nating magunawaan, kaya nating magparaanan. Huwag nyo lang kakantiin
huwag nyo lang kakantiin si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa. Dahil ito ang sentrong mensahe ng Biblia. Ang lumang tipan ay hula sa pagdating ni Kristo. Ang bagong tipan ay istorya ng dumating si Kristo. Ang buong Biblia ay tungkol kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. Dahil sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. There is a reason why the Apostle Paul penned these words. Galatians 6:14, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Ito lang ang ipinagyayabang ni Apostol Pablo. Wala nang iba. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which, referring to the cross, the world has been crucified to me and I to the world. Paul was simply saying, nothing is more important to me than the message of the cross. The message of the cross is the most important thing in the world. That is why that is the one and only message we are bringing to the whole nation and to the nations of the world. EMI is connected with over 500 churches and more than 1,000 pastors here and abroad. The only thing that unifies us, despite our many differences, is the message of the cross. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit sa dami ng simbahan, iba't ibang pamamahala, iba't ibang paniniwala, iba't iba ang mga pastor, pero pagdating sa mensahe ng krus, magkakaisa tayo. Because that is the only thing that unites us. If we learn to respect other religion, if you learn to respect other beliefs, and be firm with what Christ did on the cross, you can be saved all your life. Ito lang hindi pwedeng i-compromise. Can you say amen? Let's see them again. Tignan po natin ang atin pong live application. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Ito po'y under sa principle, keep the fellowship of grace. Ready? Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Attend church gatherings regularly. Participate and support your church. Think of your church as your family. Be cautious around those who don't share your faith. Stay united in the message of the cross. The big idea is, in Christ, I love my spiritual family. Can we say that from our heart? What is the big idea? In Christ. Are you in Christ? You love your spiritual family. Do you? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and be part of this beautiful spiritual family. Kung nais mo tanggapin na Panginoon sa iyong puso, bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo ang iyong dalawang kamay, manalangin tayo ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisita, taas natin ang ating dalawang kamay, tayo po'y manalangin. Let us pray. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. And if you will do this for the first time, ariin mo ito na isang personal mong panalangin. At kung tinanggap mo na ang Panginoon, hihilingin ko sa mabuti mong puso. Samahan natin ang ating mga panauhin dito man sa bulwagan at maging sa mga nanonood sa broadcast. Manalangin na po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak.
ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Amen. Doon sa mga tumanggap sa Panginoon, binabati po namin kayo. Welcome to the spiritual family of God. Palakpakan si Lord. Welcome! We're so happy to have you in the family. Can you say amen? Of course, dahil tayo po ay pamilya, tayo po ay sama-sama nadudulog sa hapag ng Panginoon para maging bahagi ng banal na komunyon. Kunin po natin ang atin pong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo. Dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ng kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Marami pong salamat. Ako'y magaling na. Tulad ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? We love our spiritual family. Can you shout amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, Purpley on site.
but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!